Tara na sa Quezon, ika'y sumama na. Tara dito sa Nyugnyugan, ito ang saya. Tara na sa Quezon, lugar na kay ganda. Tara dito sa Nyugnyugan, may siyang naiiba. Ang Quezon Province ay ang pinakamalaking producer ng niyog sa bansa. Iba't ibang mga produkto ang nagagawa nila mula rito, na kung saan bida sa kani-kanilang mga bahay kubo. Ultimo sa mga float, hindi mawala ang material na niyog na gamit pang palamuti dito. Tingnan nyo naman ang mga nagagandang float dito. Hindi mo talaga masabi na basta-basta lang siya ginawa. Kasi kung titingnan nyo ang disenyo, susukuan mo kapag hindi ka matyaga sa paggawa nito. At syempre, ang isa sa pinakaabangan tuwing Nyugnyugan ay ang street dancing performances na kung saan dito nyo matutunghayan ang kwento ng kasaysayan at pamumuhay ng mga taga-Quezon. Pero ano nga bang ibig sabihin ng Nyugnyugan? So yung Nyugnyugan Festival started 2012. Yung Nyugnyugan galing sa two word na niyog at yugyog. So it's a celebration of coconut and the tree of life, celebrating our coconut farmers. Tampok ngayong taon ang mga naggagandahang kubo ng bawat munisipalidad ng Quezon sa taunang pagdiriwang ng Nyugnyugan Festival. At ngayong taon, mas lalong pinaghandaan at pinaganda ang kani-kanilang mga kubo. Ang Nyugnyugan Festival ay hango sa mga salitang nyog at yugyog na ang ibig sabihin ay movements o sayaw. Binansagan din itong Mother of All Festival ng Quezon dahil ito rin ay selebrasyon ng buong probinsya. Dito kanilang ipinapamalas ang kasaysayan ng probinsya at yaman ng kultura ng Quezon. Bukod dito, ito rin ay selebrasyon at pagpapakilala sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga-Quezon, ang niyog. Kaya naman kung inyong mapansin, ang pangunahing material na ginamit sa kanilang mga kubo ay mula rin sa puno ng niyog. Napakarami nga abangan sa Nyugnyugan pero may tatlong bagay na dapat hindi ma-miss ng mga turistang pupunta dito. Una, yung mga agritourism booth na nagpi-feature ng iba't ibang produktong lokal ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Tapos pangalawa, yung street dancing kasi talagang parang all-in-one siya na yung buong Quezon ay nandito, hindi na kayo magpupunta sa bawat bayan. So, nasa isang lugar na makita yung iba't ibang festival ng lalawigan ng Quezon. At pangatlo siguro yung float kasi it really represents the culture of each of the municipality na nag-participate na highlight ano ba yung pagkakakilanlan ng mga bayan nila. So, makulay, may ilaw at may yung iba gumagalaw pa yung mga floats nila eh. Kaya naman ang mga turista, hindi magkamayaw sa pag-selfie sa mga karosa. Nakakamangha ang mga entry ng bawat bayan. Masusing pinag-isipan ang mga itatampok na design. Makikita mo talaga ang pagkakakilanlan at kanilang mga pangkabuhayan. So, yung Provincial Tourism Office nagpe-prepare as early as February. Ilang beses din yung safety and security meeting na ginawa namin together with our partner offices. Andun din yung mga pulis at lahat ng mga multipliers, mga barangay officials ay katulong natin. So, very much ready at pagdating ng tourist, lalo na sa safety and security. Kung may niyog, laging may lambanog. Ngayon po ay nandito tayo sa ating Tagayan booth na kung saan bago po tayo uminom ng ating tagay ay sasambitin po natin ang mga katagang naay po. Dito sa probinsya ng Quezon, kapag sinabing Tagayan, hindi lang basta lasingan, kundi may mas malalim pa itong kahulugan. Nakilala ko nga si Miss Tina, ang isa sa mga nagbabahagi ng kaalaman patungkol sa mas malalim pang kahulugan ng Tagayan ritual. May mga dahilan kung bakit nag-uumpukan noong unang panahon, hindi lang para maglasingan. Nag-uumpukan dahil merong kailangang pag-usapan. Mahalaga yung tanggero, kasi yung tanggero na nagpapaikot ng lipos, karaniwan sa respetadong tao. So lahat ng magagandang values ng Quezonian nandun, respeto, pakikisama, pakikipagkapwa-tao. Hindi totoo yung pagkatapos mag-inuman nag-aaway or naghahabulan ng itak. Dahil sa tanggero, napakaganda ng flow ng isang Tagayan. Pwedeng magbiruan, magtawanan, pwede rin magsabihan ng problema at magkatulungan. That's the beauty of the tradition. Its natural wonders are real. Bali, lahat po kami dito ay mga student and nung nagpa-practice po kami, nahihirapan po kami na pagsabihin yung training at saka po yung schools. Even though mayroon po kami mga challenges like may mga nagbaback out po, hindi lang siya about street dance, hindi lang siya about pagsayaw and anything. At the end of the day po, yung sacrifice po namin ng time, ng lahat po ay alam po namin na magiging worth it po in the end. Siyempre po, sa pinakahuli pa rin po, nandito po kami para ilaban po ang laban na ito. Halina, tara na sa Lopez, makipamay-payan na sa Pamaypayan Festival. Tara na at tungayan natin ang Candle Festival mula sa Candelaria. Viva Maria! Glow Candelaria! Tara na sa Lukban! Yanong Rikit, Baling Ganda! Papag at Bilao Festival. Tara na sa Quezon. Nyugnyugan na! Ang Nyugnyugan po ay patikim.
kung ano ang pwedeng i-offer ng lalawigan ng Quezon sa mga turista. Kaya naman, pagpunta nyo rito, ma-excite kayong puntahan ng iba't ibang bayan at lugar na matatagpuan sa aming lalawigan. Quezon has a land of thousand colors to offer to our tourists. Kaya naman, tara na sa Quezon. The land of thousand colors. Its natural wonders are real. Halina't inyong damhin, tahanan kong yanong rikit, gamang hindi ka makit, sa taglay niyang kaganda. Mula sa ngalang kalilayan, nagtataas ang nyugan, naay po ang lambanog. Pakinabangan, san man tayo mapadpad, maririnig mo ang pitlag. Babalik-balikan nating tinatangi-tanging lalawigan. The land of thousand colors. Its natural wonders are real, surreal. Halina't inyong damhin, tahanan kong yanong rikit, gamang hindi ka makit, sa taglay niyang kaganda. Si Banahaw ay nagkumot ng luntian, ang langit mo'y asul karagatan, o lalawigan kong makasaysayan, libo-libong kulay mo tuwing mayroong kapistahan. Halina't inyong damhin, tahanan kong yanong rikit, gamang hindi ka makit, sa taglay niyang kaganda.